Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Dominic Paras Barreto mula sa Institute of Urology. Ang topic na ating pag-uusapan ay napakahalaga para sa lahat ng kalalakihan. Ito ay tungkol sa kalusugan ng prostate o prostata. Magsisimula tayo sa isang karaniwang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. At pagkatapos ay tutok tayo sa isang mas seryosong issue, ang prostate cancer. Ang benign prostatic hyperplasia o BPH ay hindi cancerous na pagpapalaki ng prostate gland. Ito ay isang karaniwang kondisyon habang ang mga kalalakihan ay tumatanda, partikular sa edad na 50 years old pataas. Ang prostate ay isang maliit na glandula na matatagpuan sa ilalim ng pantog at sa harap ng tumbong. Nakapalibot ito sa urethra, ang tubo kung saan lumalabas ang ihi. Habang ito ay lumalaki, naiipit ito at ang daanan ng ihi kaya nagkakaroon ng mga simptomas. Ano ba ang mga simptomas ng BPH? Madalas na pangangailangan na umihi, kasama ang mga madalas na pagbangon sa gabi para lang umihi. Hirap sa pagsimula o pagtigil ng pag-ihi. Mahina o putol-putol ang agos ng ihi. Pakiramdam na hindi pag-ubos ng ihi ng pantog o may natitirang ihi. Pagpilit o straining para lang mailabas ang ihi. Ang hindi mas common o karaniwan sa simptomas ay ang pag-ihi ng dugo o masakit na pag-ihi. Habang ang BPH ay hindi cancerous, maaari pa rin itong magkaroon ng malalim na epekto sa kalidad ng buhay. Ano nga ba ang mga komplikasyon ng BPH kung ito ay hindi gagamutin? Una, pagkakaroon ng bato sa pantog o cystolithiasis. Pagkakaroon ng impeksyon sa ihi o urinary tract infection. Maaaring magsanhi ng pagkasira ng kidneys o mga bato kapag malala ang pagkabara ng daanan ng ihi. Pagsakit ng tiyan o pantog dahil sa kumpletong pagbara ng daanan ng ihi na hindi na mailabas. Paano ba nadadiagnose o malalaman kung ikaw ay may benign prostatic hyperplasia? Ang pinaka-epektibong paraan sa pag-diagnose ay gamit ang kumpletong history taking at physical examination tulad ng digital rectal examination o DRE na gagawin ng inyong urologist. Magbabase ang doktor sa inyong simptomas at sa laki ng prostata sa inyong check-up. Para sa dagdag na impormasyon, ang doktor ay maaaring magpagawa ng mga sumusunod. Una, urinalysis upang matignan kung may aktibong impeksyon ang inyong ihi. PSA o prostate specific antigen, ito ay marker ng prostate cancer. Sinusuri ito sa sample ng dugo at normal na value ay less than 4 nanograms per ml. Kung normal ang PSA, ay mas maliit ang tsansa ng prostatic cancer. Transrectal o transabdominal ultrasound ng prostate para suriin ang laki ng prostate, kung gaano karami ang natitirang ihi sa pantog pagkatapos umihi, at kung may ibang sakit tulad ng bato o suspicious na lesion sa prostate. Uroflowmetry upang makita ang lakas ng daloy ng ihi. Kung ang resulta ay mas mababa sa 10 ml per second, mataas ang tsansa na may bumabara sa daanan ng ihi. Kung ikaw ay na-diagnose na may problema sa pag-ihi dahil sa paglaki ng prostate, ano ba ang mga pwedeng gawin para dito? Ang management ng BPH ay nahahati sa conservative management at surgical management. Kasama sa conservative management ang lifestyle and dietary modifications at pag-inom ng gamot. Kasama dito ang fluid management, paglimita ng iniinom na fluid sa 1.5 o 2 litro lamang kada araw, pati na rin ang paghinto ng pag-inom 2 oras bago matulog. Mainam na iwasan ang kape na source ng caffeine, pati na rin ang alcoholic drinks. Maaaring gawin ang bladder retraining o paglaan ng ekstrang oras sa pag-ihi para subukang maubos ang laman ng pantog. Iba't iba ang gamot na napakitang epektibo sa papaganda ng daloy ng ihi. Example ay ang mga alpha blocker tulad ng tamsulosin, 5-alpha reductase inhibitors tulad ng finasteride o dutasteride, phosphodiesterase 5 inhibitors tulad ng tadalafil, at muscarinic receptor antagonist o beta-3 agonist tulad ng mirabegron. Maaari rin ipagsama ang mga gamot na ito para maging mas epektibo depende sa assessment ng urologist sa kalubhaan ng inyong sakit. May mga indikasyon din para sa surgical treatment ng BPH. Una ay ang refractory acute urinary retention o paulit-ulit na hindi makaihi kahit nasimulan na ng gamot.
recurrent UTI o pabalik-balik na impeksyon ng ihi, renal insufficiency o ang pagsimula ng pagkasira ng kidneys o bato dahil sa baradong daanan ng ihi, bladder stones o bato sa pantog, at refractory gross hematuria o ang di gumagaling na pagdurugo ng ihi. Ang surgical options na maaaring gawin sa BPH ay ang tinatawag na transurethral resection of prostate o TURP. Ito ay walang hiwa at ang mas karaniwang naririnig ay ang pagkayod ng prostata. Sinisilip ang prostate gamit ang instrumentong tinatawag na cystoscope at kinakayod o tinatanggal ang parte ng prostate na nakaharang sa daanan ng ihi. Maaari rin gamitin ng laser para sa enucleation ng prostate o kabuuang pagtanggal nito. Para naman sa malalaking prostate na 80 grams o pataas, maaaring gamitin ng laser, open surgery, laparoscopic o robotic surgery para tanggalin ang buong prostate. Ngayon ay magtuon naman tayo sa prostate cancer. Ang prostate cancer ang nangyayari kapag ang selula ng prostate gland ay nagkakaroon ng mutations o pagbabago ng anyo. Isa ito sa pangkaraniwang uri ng cancer ng mga kalalakihan. Tinatayang sa lahat ng kalalakihan na buhay ngayon, 1 sa 8 lalaki ang madadiagnose ng prostate cancer at 1 sa 40 kalalakihan ang hindi mabubuhay mula sa sakit na ito. Ang mga risk factor ng prostate cancer ay ang mga sumusunod. Una, edad. Tumataas ang panganib habang tumatanda, lalo na pagkatapos ng edad na 50 years old. Pangalawa, kasaysayan ng pamilya. Ang pagkakaroon ng ama o kapatid na may prostate cancer ay nagpapataas ng chance na ikaw rin ay magkakaroon ng prostate cancer. Maaari din mapataas ng chance ng prostate cancer sa pamilyang nagkaroon na ng breast or colon cancer. Pamumuhay, ang UTI, paninigarilyo, at dieta na mataas sa pulang karne at dairy ay maaaring mag-ambag kahit na hindi patiyak ang ebidensya tungkol rito. Madalas na walang sintomas ang prostate cancer kapag ito ay nagsisimula pa lamang, kaya importante ang screening para ma-diagnose ng maaga. Habang ito ay nagpo-progress, ang mga simptomas ay maaaring katulad ng sa BPH tulad ng madalas na pag-ihi, hirap sa pag-ihi, dugo sa ihi. Kung kumalat na o nag-metastasize ang prostate cancer, maaari rin itong magdulot ng simptomas ng hirap sa paghinga, pag-ubo, or masakit na buto o kasukasuan. Importante na magawa ang screening ng prostate cancer para sa mga kalalakihan na may risk factors nito o ang kapag edad ay 50 years old pataas. Ano ba ang kasama sa screening ng prostate cancer? Una, prostate specific antigen or PSA test. Sinusukat ang antas ng PSA sa dugo na maaaring tumaas sa prostate cancer. Ang pagtaas ng PSA ay maaaring dulot ng cancer, infection, ejaculation, o trauma sa prostate. Pangalawa ay DRE o Digital Rectal Examination. Ang doktor ay humahawak sa prostate mula sa rectum upang suriin ang mga abnormalidad, maaaring may makapang matigas na bukol na kahinahinala para sa prostate cancer. Kapag may mataas na PSA o kahinahinala sa DRE, ipinapayong gawin ang multiparametric or biparametric na MRI ng prostate or MP-MRI. Ang MP-MRI ay may mataas na accuracy sa pagdetect ng prostate cancer. Kapag mayroong nakita sa MRI na suspicious na lesion, pinapayuhan ng pasyente na magpa-biopsy para masigurado kung cancer ito o benign. Ang pag-biopsy ng prostate ay ginagawa ng mga urologists upang makumpirma kung mayroong prostate cancer o kung benign prostatic hyperplasia lamang ang sakit ng prostate. Ang pag-biopsy ng prostate ay isang outpatient procedure under anesthesia kaya walang mararamdaman ang pasyente. Ang traditional na pag-biopsy ay ang paggamit ng ultrasound na ipinapasok sa tumbong o rectum para makita ang prostate. At ang needle o biopsy gun ay itutusok patungo sa prostate para makakuha ng sample. Ang panibagong teknolohiya sa pag-biopsy ng prostate ay tinatawag na fusion biopsy. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsama o fuse ng resulta ng MRI sa live na ultrasound para tumaas ang tansya na matamaan ng mga prostatic lesion.
Mas mababa rin ang tansya ng impeksyon dahil ang needle ay dumadaan sa balat at hindi ito tumatawid mula sa tumbong papuntang prostate. Kapag ang pasyente ay na-diagnose na ng prostate cancer, ano ba ang mga opsyon sa paggamot o treatment plans para dito? Ang kailangan tandaan ay ang paggamot ng prostate cancer ay nakadepende sa stage at grading ng cancer at pangkalahatang kalusugan ng pasyente. Ito ang mga treatment options ng prostate cancer. Una, active surveillance. Ang active surveillance ay ang pagbabantay o pagmonitor ng sakit nang walang gamot o surgery na gagawin hanggang tumaas ang grading ng cancer. Ito ay nagagawa lamang sa mga pasyente na mababa ang PSA, walang kalat o metastasis, mababa ang grade at maliit ang cancer. Serial monitoring ng PSA, MRI, at biopsy ang ginagawa rito para magawan agad ng aksyon kung may senyales na lumalala ang cancer. Pangalawa ay ang radical prostatectomy. Ang radical prostatectomy ay ang operasyon para tanggalin ang buong prostate gland. Maaari itong gawin na open surgery o malaking hiwa o sa minimally invasive na paraan tulad ng laparoscopic o robotic surgery. Ito ang karaniwang nirekomenda para sa locally advanced na prostate cancer para tumaas ang tsansa ng pagkagamot o pataasin ng overall survival chance ng mga pasyente. Ang posibleng mga komplikasyon sa surgery na ito ay pagkakaroon ng problema sa pagkontrol ng ihi o incontinence, erectile dysfunction o pagkawala ng ereksyon ng ari, pagdurugo, post-operative pain, at impeksyon. Maaaring mapababa ang complication rate ng surgery lalo na sa pagdurugo at pagkontrol ng pag-ihi sa paggamit ng robot o robotic surgery. Eksakto ang paggalaw ng pag-oopera, mas maliit ang hiwa, at mas mabilis ang recovery o pag-uwi mula sa ospital. Ang robotic surgery ay available sa ating institution at isa tayo sa may pinakamaraming nagagawang robotic prostate cancer surgery sa bansa. Pangatlo ay radiation therapy. Ang radiotherapy ay isang uri ng paggamot na gumagamit ng mataas na enerhiya na radiation upang patayin ang mga selula ng cancer sa prostate gland. Ito ay may dalawang klase, external beam radiotherapy at brachytherapy. Ang pasyente ay hihiga sa isang espesyal na kama habang ang makina ay nagmumula sa labas ng katawan at nagpapalabas ng radiation sa tiyak na bahagi ng prostate. Karaniwan, kailangan ng maraming session ng radiotherapy na tinatawag na fractions sa loob ng ilang linggo. Ang radiation therapy ay hindi nangangailangan ng operasyon at maaari itong magbigay ng mabuting resulta sa pagpatay ng mga selula ng cancer, lalo na kapag ang cancer ay hindi pa kumakalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang mga komplikasyon nito ay pagkakaroon ng problema sa pag-ihi, dugo sa pag-ihi, sakit o pamamaga sa pelvic area, at problema sa ereksyon ng ari. Pang-apat ay androgen deprivation therapy o hormonal therapy. Ito ay uri ng paggamot para sa prostate gland na nakatuon sa pagbabawas ng antas ng mga androgen tulad ng testosterone sa katawan. Ang mga androgen ay mga hormone na tumutulong sa paglaki ng prostate cancer cells. Ang layunin ng ADT ay pigilan ang mga cancer cell na lumaki o kumalat sa pamamagitan ng pagbawas o pag-alis ng mga hormone na ito. Ang hormonal therapy ay madalas na ginagawa kaakibat ng surgery o radiotherapy o opsyon para sa mga pasyente na may metastasis o kalat ng cancer sa ibang parte ng katawan. Lastly, chemotherapy. Paggamit ng mga gamot upang patayin ang mga selula ng cancer. Ang chemotherapy ay karaniwang ginagamit kapag ang prostate cancer ay lumipat na sa ibang bahagi ng katawan o kapag ang ibang mga paggamot at surgery ay hindi na epektibo. Parehong BPH at prostate cancer ay mahalagang kondisyon na nakakaapekto sa kalusugan ng prostate. Habang ang BPH ay karaniwan at nagagamot, ang prostate cancer ay nangangailangan ng maingat na pansin at agarang intervensyon. Ang regular na check-up at screening ay mahalaga, lalo na kung ikaw ay higit sa 50 years old at may mga risk factor para dito.
Diyan na po nagtatapos ang ating diskusyon. Kung mayroon kayong katanungan at kung gusto niyong magpakonsulta, maaari pong magtanong sa Institute of Urology o sa ating outpatient department. Maraming salamat po.